Magpapagawa ka ba ng bubong sa iyong bahay? Ano-ano nga ba ang mga bagay na dapat iwasan at dapat di makalimutan sa pagpapagawa ng ating mga roofings? Isa na namang info vlog para sa ating mga ka-arki. Usapang bubong coming up. Hi, Kuya Architect here. Bago tayo magsimula about our topic, ask lang ako ng konting pabor. Kung nakakatulong ang ating mga video sa channel na ito, hihingi lang ako ng support sa aking bagong gawang channel, ang Kuya Tours and Trivias. Isa itong channel with virtual tours sa iba't ibang places of interest around the Philippines and soon sa abroad. So kung na-appreciate nyo ang mga ginagawa ko ditong video, baka konting abala lang. Please also do visit our Kuya Tours and Trivia channel. At syempre, also subscribe. Nasa description at comment ang link na pwede nyong i-click at bumisita doon sa ating bagong channel. And salamat in advance. At going back sa ating topic, so sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang mga pagkakamali na maaari mong magawa habang nagpapagawa ka ng iyong bubong. At i-discuss rin natin ang mga tamang diskarte para makaiwas sa mga ito. So, kung ready ka na, tara! Common roofing mistakes. Unang mistake, no safe access. So, if ever na meron tayong i-repair dahil nasira or kailangan natin i-maintain or linisan ang ating bubong, especially kung may dumaan na bagyo or mga may bumagsak na debris, dapat meron itong safe access or daanan papunta nga sa itaas ng ating mga bubong, especially doon sa mga naka-upper floor, say naka second floor or naka third floor na mga bahay. Delikado kasi, example, yung bubong ay nasa second floor at wala kayong access or matutungtungan para maabot ito. Papaano nyo ito maayos? Well, pwedeng gumamit ng mataas na hagdan pero ito'y medyo delikado. Meron kasing pagkakataon na hindi talaga stable yung gamit na hagdan, especially kung napakataas na ang dapat itong abutin. At dahil nga unstable, baka ito'y matumba habang kayo umaakyat ng bubong sa mataas na parte, which is napakadelikado. Well, pwede naman kayong gumamit ng mga scaffold o magtayo ng mga shoring or yung mga platforms para maabot yung bubong nyo. Pero again, extra gastos ito. But no choice tayo kasi nga hindi tayo naglagay or nagplano ng maayos na access sa ating bubong. So, dapat meron tayong stable base or meron tayong allowance sa mga base na yon para doon tayo papatong para hindi ganun kataas ang ating aakyatin pag tayo'y nagplano na mag-ayos or maglinis ng ating mga roofing. So, isa sa mga paraan para magkaroon ng access ay ang paggamit ng ating mga balconies. So, pag meron tayong balconies or terrace, dapat may portion ito na hindi natatakpan ng bubong or naka-expose para doon tayo pwedeng maglagay ng mga access tulad ng hagdan. At para safe at mas stable kasi mas shorter na lang ang distance from terrace sa ating bubong. Again, kung may balcony or terrace tayo, ideal na merong part na hindi enclosed ng ating roof para ma-access pa natin yung mga roofing sa ating itaas. Isa pang paraan is pag meron kang overhead tank or yung tangke ng tubig at may ginawa kang parang concrete tower para doon yung ilagay yung overhead tank. Pwede itong i-locate or i-position malapit sa ating mga bubong or sa ating portion ng bahay kung saan natin pwedeng i-access ang ating mga roofing. So, maglagay lang tayo ng mga metal steps para access sa mga tao na 1, magmi-maintain ng tangke at 2, pwede itong daanan para sa ating mga bubong. So, dahil nga concrete yung parang overhead tank tower natin na may metal step, mas safe ito kaysa gumamit tayo ng mahabang hagdan or ladder. Nakakatulong din kung meron tayong parang dormer window. Ito yung mga merong attic sa mga bubong. Ito na yata ang pinakamadaling access or pinaka-safe para ma-access natin ang ating mga roofing.
Dahil nga paglabas mo ng isang dormer window, yun, bubong na kaagad. Well, nakakatulong din naman kung meron tayong shed or meron tayong porch area na may bubong. Pwede tayo dun dumaan. Pero again, dapat consider natin ang stability ng mga bubong na yon. Dapat yung mga framing doon ay makakayang isupport ang weight ng aakyat o yung pagpapatong ng mga ladder papunta sa main roofing natin. But again, kung meron kang option na maglagay ng balcony or dormer window, mas safe ang mga yon. So, provide a stable base or access sa ating mga roof para ito'y ating safe na ma-maintain at ating maayos kung merong sira man. Second mistake, no roof vents. So, una, may kinalaman ito sa heat gain sa loob ng ating mga bubong. Anyway, meron na tayong video about roof insulation, kaya pwede nyo yung panoorin later. But it is important to note na hindi lang roof insulation ang makakatulong para ma-minimize ang build-up ng heat in between the roof at yung ating ceiling. Na if naipon doon, yung init ay magra-radiate ito pababa sa loob ng ating bahay, making our area hotter or humid at medyo uncomfortable. So, isa nga sa mga nakakatulong para ma-minimize ang heat build-up dito ay ang pagkakaroon ng roof vents. Roof vents can be located sa underside or yung nasa ilalim ng mga overhang ng roof or tinatawag nating soffit vents. Pwede rin silang makita sa side at mismo doon sa upper surface or sa top surface or ridge ng ating mga roofing. So, these vents can be perforated or yung parang medyo butas-butas or kaya naman ay grilled design, parang ganito. Meron ding louver at turban type. And these vents can be made of metal, plastic, or wooden materials. Anyway, magkakaroon tayo ng isang separate video discussing further sa mga details about this kind of roof vents para again, malaman natin ang iba pang detalye ukol sa kanila. Well, bukod sa nami-minimize nito ang init sa ating mga bubong, nakakatulong din ang mga vents na to protektahan ang ating mga roofing in times na may malakas na hangin or yung pag may bagyo. Pag kasi nagkaroon ng malakas na acceleration ng hangin o yung ihip nito or galaw, especially kung merong bagyo, ay nagkakaroon ng upward pressure sa ilalim nito ang bubong. So kung familiar ka sa aerodynamics ng mga eroplano, meron itong tinatawag na upward pressure pag ang hangin ay dumadaan ng mabilis over sa kanyang pakpak. Kaya ganun din ang nangyayari sa bubong. So again, nagkakaroon ng upward pressure sa baba ng ating bubong kung may malakas na ihip ng hangin over it, causing it na baka ito madala ng malakas na hangin or matuklap ito mula sa ating bahay. Well, isa sa paraan para maiwasan ito ay ang pagkakaroon ng vents. Na neutralize kasi ng vents nito ang pressure sa labas at sa loob ng ating roofing. So, hindi gaano kalakas na yung upward na pressure sa ating mga bubong kung may malakas na hangin dahil sa mga vents sa ating roofing. Kaya advisable pag may bagyo is magbukas slightly sa mga bintana or opening. Buksan din yung mga manhole natin sa bubong. At syempre, pag may vents, ay hindi na ganon ka panganib sa upward pressure dahil nga sa malakas na hangin sa labas. Again, para hindi matangay yung ating bubong pag may bagyo, dapat meron kayong roof vents. So, hindi lang ito pangontra init, kundi protection din ito sa ating mga bubong kung may malakas na bagyo. Well, bago tayo magpatuloy, meron na tayong ginawang mga video all about roofings. Pinag-usapan na natin ang iba't ibang roofing design. Mga traditional man or yung gable, hip, skillion or shed, to the unconventional tulad ng valley or butterfly. Meron tayong A-frame at yung mga parapet na mga roofing.
pinag-usapan na rin natin or may video na tayo all about roofing materials naman. Example nito yung mga GI, yung mga color roof, mga ceramic tiles at yung mga asphalt, yung mga roofings. At syempre, bago lang, meron na tayong video all about roofing insulation naman. Well, you can check this video later pag natapos nyo ang video ito. Nasa description ang mga links. Going back, next mistake, wrong roof orientation and slope. So, of course, ang ating mga roofing ay merong slope para doon ma-drain yung tubig pag, syempre, umuulan. So, merong iba na ang slope ay napaka-tarik at meron din namang mga slope na napaka-flat. So, ano-ano nga ba ang mga cons pag, hindi ganun ka-standard yung ating mga slope sa ating roofing? Una, kung napaka-tarik naman ng ating bubong, ay may tendency itong mahirap i-maintain. Especially kung nasa mga upper floors na ito. Mahirap i-maintain in the sense na hindi masyadong safe kung dito tayo tutungtong. Kasi nga napaka-steep na ng slope, maaring madulas or ma-outbalance yung mga taong magmi-maintain o ma-repair nito. So again, siguro saktong slope lang para mas safe kung meron tayong gagawin doon sa ating bubong, which eventually mayroong mangyayari at syempre i-repair or i-maintain natin yon. Meron ding issue pag sobrang flat naman yung ating mga bubong. So meron tayong standard na slope. Ito yung 2% slope para sa ating mga roofings or iba pang surfaces which drains water. 2% meaning kung may 2 meters ka na height ay dapat meron kang 100 meters na run. At yung slope na magkoconnect sa dalawa ay yun yung slope na yun. Ang slope na to ay parang minimum lang para maka efficient yung draining or yung pag slope down ng tubig para hindi sila maipon sa isang surface o sa isang area ng bubong. But preferably, kung mas mataas yung slope, mas efficient yung draining ng water. So kung mas malapit sa 2% or mas mababa dito, may tendency na hindi ganon ka-efficient yung draining ng water. At again, baka maipon yung tubig doon sa area yun ng bubong, especially doon sa mahahabang bubong, which can eventually cause collapse ng ating mga roofing. Ang mga parang flat roof na ito ay prone din sa accumulation ng debris kasi nga medyo hindi sila nakaslope, so hindi yung magro-roll down yung naipon na debris tulad ng mga dahon or mga twigs or mga sanga ng kahoy. So again, not too steep para hindi ito maging delikado pag i-maintain ang roof, at not too flat na delikado rin sa pagbagsak dahil sa tubig na maipon at sa mga debris. Hindi lang ito applicable sa ating mga main roof, applicable din ito sa ating mga shed, sa ating mga canopies, or sa ating mga porch roof. Isa rin dapat sa bantayan bukod sa slope ng bubong yung orientation nito or kung saan babagsak or pababa yung tubig. Orientation meaning direction ng flow ng water pag ito'y tumama sa ating bubong. Ang slope kasi ay dapat parallel sa side na shorter sa ating mga building at hindi dapat ito parallel sa longer side. Pag parallel kasi ito sa shorter side, mas maikli yung length na tatakbuhin ng tubig papunta sa ating gutter. At syempre, mas mataas din yung ating mga gutter kaya hindi ito madaling mapuno. Pero pag nakaparallel yung ating slope sa longer side ay mas mataas yung daloy ng tubig o run ng tubig papunta sa isang gutter na mas shorter yung length. Kaya mas madali itong mapuno at baka ito bumagsak. Kaya again, dapat ang orientation or ang slope ng bubong ay nakaparallel sa shorter side ng building at hindi sa longer side. Well, yung issue na yun on orientation ay mas applicable dun sa mga shed type or one slope lang na mga bubong. So, for more efficient draining ng tubig sa ating mga roofing, you can choose to have like gable roof or yung dos aguas
or yung hip roof o yung 4 aguas na bubong. The more side, the more gutter, mas safe yung ating bubong sa flooding or sa damage. Speaking of gutters, isa pang mistake ay ang substandard dimension and design of our gutters. So, basically, ang ating mga gutters ay ang sumasalo sa tubig pag umuulan sa ating mga bubong. At dinadirect nito sa mga downspout kung saan directed naman ito patungo sa ating mga drainage at kanal. So, ito yung ideal na setup ng ating mga rain drain or storm draining system para maiwasan natin ang flooding sa ating bakuran dahil sa ulan. So, dahil dito dapat ay tama or standard yung mga dimensions ng ating mga gutter at itong ating mga downspouts. So, ang standard na dimension ng isang gutter ay meron itong 0.15 na lapad at pwedeng magkaroon ng 0.2 to 0.25 na lalim. Ang standard kasi rin na lalim or depth ng isang fascia board ay nasa 0.3 meters. Anyway, yung fascia doon kinakabit yung ating mga gutter sa side ng ating bubong. Pag substandard yung dimension or mas mababa sa mga nabanggit natin, ay may tendency magkaroon ng overflow ang ating mga gutters at magkaroon ng inside flooding, especially dun sa mga may mga inside gutters or mga valley gutters. So generally masasabi natin kung mas malapad or mas malalim ang gutter natin ay mas protected ito laban sa overflow ng tubig. Anyway, ang placement naman ng ating mga downspouts ay pwede itong every 6 meters or 7 meters. Ganon. Pero mas maraming downspout, well, mas efficient yung pagdidrain natin ng tubig ulan. At ang ideal na diameter ng PVC pipe for downspout ay pwedeng 4 inches or yung 0.10 meters in diameter na pipe. Bukod sa standard dimension, dapat din nating i-consider ang maintenance ng ating gutter para efficient itong madrain ng tubig. At isa nga sa dapat nating iwasan ay ang pagka-clog ng ating mga drain or downspout or mismo yung gutter dahil sa mga naipong mga dumi or mga debris gaya ng mga dahon, mga sanga, or yung mga pugad na ginawa ng mga ibon. Again, ang mga ito ay maaring dahilan sa pagkabara ng ating mga gutter, which again, baka ito'y sanhi ng overflow or pagkabagsak ng ating mga gutter kasi hindi na nadidrain yung tubig, nag-iipon, nagiging mas mabigat kaya bumabagsak. Bukod sa palagiang paglilinis ng ating mga lulod or gutters, isa sa mga paraan para ma-maintain natin or maiwasan natin ang pagkaipon ng mga dumi at debris ay ang paglalagay ng tinatawag natin na gutter shield. Ang mga ito ay nilalagay sa ibabaw ng gutter. Ito sila ay mga perforated or may mga butas na hinahayaan na dumaloy yung tubig. Pero hindi nakakapasok dun ang mga debris tulad ng again dahon or mga sanga. Nahuhulog lang sila mula doon. So again, this gutter shield ay punoprotektahan yung mga gutter natin para hindi pasukin ng mga dumi at mga debris. Para hindi sila madaling mapuno at mas efficient sila sa pag-drain ng mga storm water mula sa ating bubong to the downspout to sa ating mga kanal or drainage sa ground. So ayun ang mga tips para makaiwas tayo sa mga problema sa ating mga bubong tag-araw man or tag-ulan. Again, meron na tayong available mga videos all about roof design, roofing materials at insulation which you can check later. Again, sa mga nakaka-appreciate sa ginagawa ko dito, please do visit ang bago kong gawang channel, ang Kuya Tours and Trivias. Please subscribe. Again, ito yung Kuya Architect. Please do like, share, and subscribe at kita-kita tayo sa ating bagong videos. Bye!